Nagsimula na ang COMELEC sa pagtatransport ng mga nasayang na balota sa kanilang warehouse sa Laguna. Ito ay nakatakdang tunawin para hindi na magamit sa halalan. Samantala, election management system ng COMELEC binabago na ng komisyon para sa pagdaragdag ng mga pangalan ng aspirante na nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Ang mga nasayang na mga balota hindi pa tatagalin sa National Printing Office o NPO at kailangang ma-dispose para hindi ito magamit sa darating na halalan. Ngayong araw, nagsimula ng Commission on Elections sa COMELEC sa pagtatransport ng mga nasayang na balota. Lahat ng mga nasayang na balota na nandito ngayon sa National Printing Office ay kailangang i-transport o dalhin doon sa warehouse ng COMELEC sa Santa Rosa, Laguna para sa disposal. Ayon sa COMELEC, magkakaroon o magtatakda sila ng araw para sa pagtutunaw nito mga balota dahil hindi na ito maaring gamitin pa sa darating na halalan. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman, nasa 6 na milyong balota yung nasayang matapos ang pagpapalabas ng Korte Suprema ng TRO para doon sa 5 aspirante na kailangan pong maisama sa balota o sa bagong balota ng COMELEC. Bakit kailangan niya ilis sa NPO at dadalhin pa sa warehouse namin? Una, dito po sa National Printing Office, nakita nyo maliit po ang facility natin. Kailangan po mabakante namin ng lugar na yan para pag nagsimula muli tayo ng pag-iimprenta, may lugar po kami na paglalagakan ng balota. Kailangan dalhin sa Santa Rosa warehouse para po mahiwalay naman doon sa ibang good ballots na dadali natin sa Binyan. Dahil ang Binyan warehouse po, yan ang staging area ng deployment ng COMELEC. So para walang mix-up, ihihiwalay po natin yung balota na hindi natin gagamitin. Para sa unang batch, nasa mahigit 251,000 na balota ang transport na sa Laguna. Ito ay dumaan sa inventaryo at verification ng COMELEC. Ang lahat na ilalabas na balota mula sa National Printing Office para sa disposal ay kailangang dumaan sa inventaryo. Sa taya ng COMELEC, mahigit 1 linggo ang gugugulin nila sa pagtransport ng mga balota. Dahil marami-rami, kasi po nakadepende po ang pag-transport pag natapos na yung verification. Hindi naman po ito simpleng pagbibilang. Baka po iniisip ng iba, bibilangin lang naman, ba't hindi pa? Hindi po. Hindi po pagbibilang yan. Dinadaan po lahat dun sa ACM. Ang paper trimmings o pinagtabasan naman ng balota, kailangan ding dalhin sa warehouse para ma-dispose. Pati ang mga ito ay kailangang na-inventaryo ng komisyon. Lahat ng ito, sisirain o tutunawin kasama mga balota. Pagdating ng oras po na natapos ang inventaryo, kami po ay makikipag-ugnayan at mag-schedule ng disposal sa National Archives of the Philippines. Hindi po kasi basta-basta pwedeng nagde-dispose lang ang COMELEC ng kami-kami lang. Meron pong proseso. At kami po ay na-inform na yung dating proseso ng micro-shredding ay hindi na po ubra ngayon. So ang gagawin po natin sa lahat ng papel, lahat ng balota na didispatcha ay direkta po itong tutunawin sa isang solution, direct recycling po ito. So pagkatapos po na natunaw na yung papel, talagang hindi na po magagamit yan. Inaasikaso na rin ngayon ng COMELEC ang pagpapabago sa kanilang Election Management System o EMS bago ang pagpapalabas ng mga bagong ballot face template. Sa bagong mukha ng balota, dapat nakalagay na ang 5 aspirants na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema. Kapag natapos na ito, isa karaw makakapag-resume o makakapagpatuloy ang komisyon ng pag-iimprinta ng mga balotang gagamitin sa halalan. Yung pinadadagdag na pangalan ng Korte Suprema na 5, isang senatoriable, 4 na local candidates, kailangan muna naming baguhin yung election management system. Lagyan siya ng add feature bago pa po kami makapagdagdag ng pangalan. Yun po yung ginagawa nila ngayon. And hopefully, kung hindi man po ngayon ay bukas makatapos na yung change at amendment sa EMS. Karugtong na rin po yung change and amendment sa ACM at sa CCS. Hopefully po by Monday, makapag-trusted build na po tayo. Yung 3 nabanggit na sistema ay tetestingin, i-check at i-certify through the trusted build process ng Pro-VNV of Alabama. Pero dahil nakabalik na po ng Amerika sila Mr. Jack Cobb ng Pro-VNV, so yung magaganap po na trusted build sa Monday, remote po ito, online. Ano pa ang kasunod na proseso? Kung matatapos po ang trusted build sa Monday, ay sisimula na po ng Law Department yung pag-e-edit. Ano po yun? Idadagdag na po natin yung 5 pangalan na pinadadagdag ng Supreme Court dahil nadagdag na natin yung add feature. So hopefully po again, by Tuesday, ay masisimulan na po natin yung generation ng ballot face templates. Pagdating sa reprinting, kailangan ng gumamit ng karagdagang makinarya ang COMELEC.
ang 4 na printing machines ng NPO ay gagamitin na ng komisyon kasama ang 2 makina na mula sa Miro Systems. Ito ay sabay-sabay na gagamitin para maihabol ang mahigit 70 milyon na mga balota. Ngayong araw ay sinuri na ng komisyon ang 4 na makina ng NPO. Sa kanilang timeline, pagdating ng April 14, ay dapat tapos na sila sa printing kahit pa nga pansamantala nilang sinuspende ang pag-imprinta ng mga balota. So, confident po ang COMELEC na using the 4 other printers of the NPO ay kaya po naming habulin yung lohan dahil sa TRO. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.